Magandang araw! Ngayon ay ating tatalakayin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari. Pag-unawa sa konsepto. Bakit nga ba mahalagang matutunan ang paghahambing ng mga pangyayari sa mga naratibo at totoong buhay? Dalawang muka ng paghahambing. Ang pagkakatulad. Tumutukoy sa mga katangian, aspeto o detalye na pareho, magkahawig o magkatugma sa dalawa o higit pang pangyayari. Ang pagkakaiba, tumutukoy sa mga katangian, aspeto o detalye na hindi magkatulad, may lamat o may kontradiksyon sa isa't isa. Ang pagkakatulad, mga susing salita, pareho, tulad ng, kawangis, magkatulad, gayon din. Ang pagkakaiba, subalit, ngunit, samantala, sa kabilang dako, iba sa. Pag-aaral noon at ngayon. Paghahambing sa gitna ng pagbabago. Suriin ang dalawang mag-aaral na nakasuot ng uniforme. Sa kanilang sitwasyon, makikita natin ang magkaibang paraan ng paggawad ng kaalaman. Ang batang lalaki ay nag-aaral gamit ang tradisyonal na aklat at panulat. Ang batang babae ay gumagamit ng makabagong laptop at headphones. Pagsusuri sa larawan ng pag-aaral. Uniforme. Pareho silang nakasuot ng uniformeng may pulang detalye. Layunin. Pareho silang masigasig na nag-aaral at nagbabasa sa loob ng bahay. Focus. Pareho silang nakatutok sa kanilang akademikong gawain. Mga pagkakaiba. Kagamitan. Ang batang lalaki ay gumagamit ng pisikal na aklat. Ang batang babae ay gumagamit ng laptop. Estilo. Tradisyonal na pagbabasa laban sa makabagong digital learning. Mga sinyales sa pagpapahayag. Paghahambing. Ginagamit ang mga katagang gaya ng, tulad ng, at kapareho upang iugnay ang dalawang katangian. Pagsalungat. Ginagamit ang ngunit, subalit, at samantala kapag ipinakikita ang kaibahan ng pangyayari. Kahalagahan. Nakakatulong ang mga hudyat na ito upang mas madaling masundan ng mambabasa ang daloy ng kwento. Kasangkapan sa paghahambing. Alamin ang paggamit ng Venn diagram sa pag-oorganisa ng ating mga naisulat na kaisipan. Alam niyo ba kung ano ito? Ang Venn diagram ay isang mabisang grapikong tagapag-ayos upang mailahad ng malinaw ang paghahambing. Ang dalawang magkahiwalay na bilog ay nakalaan para sa mga natatanging katangian, pagkakaiba ng bawat pangyayari. Ang gitnang bahagi kung saan natatagpo o napapatong ang dalawang bilog ay naglalaman ng mga katangiang taglay ng parehong panig, pagkakatulad. Paghahambing, dalawang pangyayari. Kagamitan, sa una, aklat, papel at lapis o ballpen. Pangalawa, laptop, internet connection at headphones. Pamamaraan, sa una, tahimik na pagbabasa at manual na pagsusulat. Pangalawa, interaktibong multimedia at panonood ng video. Pakikipag-ugnayan, sa una, pansariling focus o harapang talakayan. Pangalawa, virtual o online na pakikipag-ugnayan sa guro.
At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari.